Magandang araw sa lahat. Ako pala si Binibining TNT Iluria. Ang aking kasama ay si Binibining Gisa Iluria. Ang aming talakayan ngayon ay patungkol sa ugnayan ng wika at kultura, wika at pamumuhay, wika at paniniwala, at wika sa ideology. Ano nga ba ang wika? Ang wika ang sinasabing ugat ng pagkakaunawaan at komunikasyon ng mga tao sa lipunan. Sabi natin na ang wika ay siyang ugat sapagkat hindi tayo magkakaunawaan kung walang wika. Ito rin ang ating komunikasyon sa lipunan upang tayo ay magkaintindihan sa bawat isa. Mayroon tayong 8 pangunahin ng wika. Ito ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Pangasinense, Hiligaynon, Bicolano, Waray, at Kapampangan. Ang nabanggit ng mga wika ay ginagamit natin sa iba't ibang lugar at iba't ibang pulo sa ating bansang Pilipinas. Tutungo naman tayo sa kultura. Ang kultura ay ang kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa kanilang lipunan. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang kultura. Kaya hindi natin sila masisisi kung ano man ang kanilang mga kultura. Ang kultura ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa ating bansa at pati na rin sa ating mga karatig-bayan. Ang kultura ay nagsisilbing pagkilala kung ano tayo sa isang lipunan. Ang ugnayan ng wika at ng kultura. Ang wika at kultura ay magkabuhol, sapagkat matalik na magkaugnay ang wika at kultura. Kaya nga naririnig natin na magkabuhol ang wika at kultura. Hindi maaaring paghiwalayin ng wika at ng kultura. Ang pagkawala o pagkamatay ng isang wika ay nangangahulugan din na pagkamatay ng pagkawala ng isang kultura. Wika at kultura sa mga susunod na mga henerasyon. Epektibong na ipapamana ang kultura sa mga susunod na henerasyon sa tulong ng isang wika. Ay mas napapalago ito at mas nabibigyan ito ng importansya. Wika ay nakakatulong sa pag-unlad ng kultura. Sa tulong ng wika ay mas napapaunlad ang ating kultura. Dahil hindi nagkakaroon ng mayamang kultura ang isang bansa kung walang wikang magiging medyum ng komunikasyon ng mga taong kabilang dito. Nag-uugnay sa lipunan. Ang wika ang nagiging ugat ng pagkakaisa ng isang mamamayan na may iisang kultura na pinaniniwalaan. Dito ay mas nagpapahayag pa at napapayabong pa, napapatibay pa ang kanilang kultura. Pagkakaintindihan ng mga tao sa lipunan. Sa pamamagitan ng wika ay mas naiintindihan natin ang kultura ng bawat isa sa mga bagay na ating nakaugalian at mga nakasanayan. Dito nabubuo ang mga respeto ng bawat paniniwala na mayroon ang isang mga individual. At ang panghuli ay ang solusyon sa pangangailangan. Wika ang tulay sa pagpapayaman ng kulturang ito. Ito din ang solusyon at paraan sa pagkamit ng mga pangangailangan ng mga tao na nakatira sa bansang Pilipinas. Ang wika at ang pamumuhay. Ang wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa-tao. Hindi natin maisasabi sa ibang tao ang ating mga gusto kung wala tayong wika. Hindi maaaring mawala ang wika sa pamumuhay ng bawat tao sa mundo. Ito ay nagsisilbing tulay upang maging kaaya-aya ang ating pagkikipagkomunikasyon at pagpapahayag ng ating mga saloobin sa ating kapwa-tao. Kaya ang wika ay mahalaga sa ating pamumuhay sapagkat dito tayo nagpapayaman at nagpapayabong ang ating mga pangangailangan upang matustusan ang ating mga pangangailangan sa ating pamumuhay. Ito rin ay ginagamit sa mga impormasyon hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao pati na din sa mga naglalakihang mga pulo at mga organisasyong ating pinagkakaugnayan.
Ang wika, sangkapang ginagamit ng lahat ng uri o antas ng tao sa lipunan. Nagagamit ito sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng tao, pang-ekonomiya, pangrelihiyon, pampolitika, pang-edukasyon at panlipunan. Kaya mahalaga ang wika sa pamumuhay ng isang tao sapagkat dito natin natutukoy ang mga pangunahing nating kailangan at naipapahayag natin ang ating mga sariling damdamin gamit ang ating wika. Wika at paniniwala. Ayon sa mga antropologo, magkasabay na sumibol sa mundo ang wika at lahi. Sinasabing ang wika ng mga sinaunang tao ay kahalintulad ng mga tunog na ginagamit ng hayop. Subalit sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-unlad ng kultura ng tao, umunlad din ang kanilang wika. May ilang teorya na ang nailathala o napagsalinan sa pamamagitan ng bibig ang maaring gawing batayan sa pinagmulan ng wika sa daigdig. Mga naunang teorya hinggil sa wika at teoryang biblikal o halimbawa nito yung Tore ng Babel na makikita natin sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Yung sa teoryang babaw naman, ang halimbawa nito ay yung kahol ng aso o tibok ng puso. Sa teoryang dingdong naman, ang halimbawa nito yung tunog ng kampana na maririnig natin sa simbahan o relo atin. Sa teoryang popo naman ay ang pagtatawa at pag-iyak. Yung teoryang yoheho ay mga salitang binabanggit kapag gumagamit ng pisikal na lakas. Sa teoryang tararabumdi ay naman ay halimbawa nito ay nagsisimula sa ritual ng mga sinaunang tao. Sa teoryang tata, nangungulugang paalam o goodbye. Wika at ideolohiya. Wika, isang elemento ng lipunan kung saan ang pagiging lehitimo ng ideolohiya ng estado ay napapatunayan. Sa ideolohiya naman ay ito ay set ng magkakaugnay at organisadong paniniwala o ideya at maging attitude ng isang grupo o komunidad. Mga paniniwala, ideya at attitude na ito ay maaring politika, legal, etikal, estetiko, religyoso o pilosopikal. Ayon kay Saide, ang ideolohiya ay maituturing na rason d'etre o rason justification ng pamumuhay ng tao. Ito ay isang paraan kung paano tinignan ng tao o binibigyang pagkahulugan ng tao ang kanyang paligid at mga karanasan. Positibo at negatibong kaugnay ng wika at ideolohiya. Sa positibo tayo. Sa positibo, maaari tayong makisangkot sa mga usapin sa bansa sa tulong ng wika at ideolohiya kung ang pananaw ng bawat isa ay nagkakasundo. Ngayon, dadako tayo sa negatibo. Sa negatibo naman, ay maaring humantong ito sa hindi pagkaunawaan ng bawat panig dahil hindi nagkakasundo ng iba't ibang ideya. Kaugnay ng wika sa ideolohiya. Ang wika, lalo na kung ito'y katutubo, ay isang mahalagang instrumento upang magkaroon ng interactions at partisipasyon ang lahat ng sekto ng populasyon. Ang kaugnay ng ideolohiya sa wika sa pamamagitan ng ideolohiya ay nagsisilbi itong tulay ng kasalukuyan tungo sa hinaharap kung kaya't walang dudang ito'y makakatulong na malaki sa pagtutuloy na pag-iral ng bansang estado.